Under detention ang isang dredging vessel na nakitaan ng Philippine Coast Guard ng mga paglabag. Kabilang ang problema sa automatic identification system na may banta sa seguridad ayon sa eksperto. Nai-report na raw ito ng PCG habang inaalam pa kung may iba pang dredger na under detention. Nakatutok si Marisol Abduraman. Ito ang dredging vessel na Kangling 539 na nakadao ngayon sa Manila Bay. Under detention ito ngayon matapos makitaan ng mga paglabag ng inspeksyonin ng Philippine Coast Guard noong January 6. Isa sa mga nakita, problema sa Automatic Identification System o AIS ng all Filipino crew na charter boat. Concentratedly AIS po talaga, ma'am, no? Ang naging report po neto. Kasi malaking bagay rin po na ma-rectify muna ang AIS. It would compromise, ma'am, the safety of the vessels. Not intentional, erroneous transmission po ng identity. May times na nag-shutdown, bumabalik po sa default setting, and then hindi po in working language yung equipment po. So nahihirapan po yung ating mga Filipino crew. Bukod pa ito sa mga expired na dokumento na nakita ng Vessel Safety Enforcement Inspection Team ng PCG. Ayon sa isang maritime security expert, may security concern ang paglabag sa Automatic Identification System o AIS. Kapag nasa Manila Bay daw kasi ito, Pilipinas ang lumalabas na registry. Kapag magagawin naman daw sa bahagi ng Zambales o Cagayan at sa iba pang lugar sa Northern Luzon, iba naman ang lumalabas. I mean, if you're going to have dozens of these dredgers sitting, within a few hundred meters of your capital, you're certainly going to want to know what's on those ships. If a ship is able to do this for over 2 years without being stopped, I think that should cause some people to ask some very hard questions. Kinumpirma rin ng Coast Guard na nagkaroon ng paglabag ang Kangling 539 nang inspeksyonin nila ito noong nakaraang taon. Bagamat na ituwid naman daw ito ng dredger vessel kaya nakabalik sa operasyon. Particularly sa life-saving appliances po niya and mga firefighting equipment. Ang Coast Guard naman po, ma'am, once na makorek po ng barko, yung mga nakita po nating deficiencies, automatic po, nag-resume po sila sa kanilang operation. Sa ngayon, merong raw 27 na dredging vessel na nag-ooperate sa reclamation sa Manila Bay ang under inspection ng Philippine Coast Guard. Kabilang na nga itong barko kung saan tayo nakasampa ngayon. 12,500 cubic meters na buhangin ang kayang ikarga sa barkong Harvest 89. Chinek ang mga dokumento, navigational equipment at iba pa ng Vessel Safety Enforcement Inspection Team ng Philippine Coast Guard ang nasabing barko. Gusto raw makatiyak ng Coast Guard na seaworthy ang mga dredging vessel na bumabiyahe. Paglilinaw ng Coast Guard, bahagi ito ng kanilang routinary inspection sa mga barko, bagamat lalo raw nila itong pinaigting ngayon kasunod ng panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos. Before pa po nag-i-inspect na po tayo. So nagpa-follow up lang po tayo sa mga inspection at saka continuous pa naman po yung inspection natin. Saan niyo po kinukuha ang mga barko? Depende po sa order sa amin ng company. Po, minsan Ilocos, minsan Maglalabas daw ng updated na listahan ng PCG kapag natapos silang inspeksyonin ang lahat ng dredger. Sa ngayon, 14 na dredging vessel na ang natapos inspeksyonin. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatuto, 24 oras.